may bumato sa akin, may manampal, may manabunot, kasi nga, bit hanggang personal yung gigil nila sa'yo. Meron mga death threat na. Sumagot ka sa akin, gigigil ako sa'yo. Kung nakita kita, papatayin kita. All caps yun, until now. Lagi mong ginagawa, minsan na nalalagay na yung paano yung gumalaw yung character. May time na musika na ako ng maraming tao, na tinanggap ko na lang. And there was a point na we separated. Ayun yung parang sasabi nila na naging reason. Matagal nang di okay. So, was there a time na halos tapusin mo ang buhay? Aminin ko, Mamoj, merong nangyaring gano'n. Nasa edge na ako ng window. And sabi ko, ayaw na. Kinigin ko na, alam ko may rason ako eh, pero hindi ako makapagsalita. Kasi ang gulo na. Ayaw kong... Ayaw siyang lumaki ng walang atay. Yun lang, para alam ng lalahat. Ayaw ko lang nasabi kasi... Kasama ko ngayon ang gusto nang mamatay o gusto siyang patayin. Pag nakita siya ng mga tao dahil busit sa kanya kapag nanonood sila ng Batang Quiapo. At sino pa nga ba ang aking tinutukoy? Si David, kilala nyo? Si Makoy De Leo. Hi Makoy. Tinan mo, nakangiti si Makoy ha? Pero demonyong tingin nila sa'yo, Makoy. Ano ba yan? Natutuwa ka ba na nagagalit o ginagalit mo yung mga tao? Sa umunan, Mamod, hindi ko ina-expect na magagalit talaga yung tao, na may inis yung tao. Gusto ko lang magtrabaho. Hanggang na-invento ngayong nakuha may inis ko, lagi ko naririnig yung comment. Tapos hanggang sa, sabi sa akin, ganyan yan kasi effective ka sa mga tao. Yun, doon ako natutuwa. Kasi po, nagagampanan ko yung trabaho ko ng maayos po. So, ikaw ba, pag nag-out of town show ka, kinakabahan ka ba na baka may bumato sa akin, may mambato, may mangurot, may manampal, may manabunot, kasi nga, bit hanggang personal yung gigil nila sa'yo? Awa ng Diyos, Amoj. Wala pa naman ganun. Pero may konting ingat din kasi may mga tao talaga na sobra silang naniniwala na pag nakita nila ako na demonyo ka talaga sa totoong buhay. May ganun. Kasi makikita mo pag tinitignan ko yun na gano'n ka eh. Bisa ready ka din na pwede masabi sa'yo hindi maganda. Siyempre tao ka lang din na siyempre ayaw mo din naman ganun. Pero awa ng Diyos, wala pa namang gumawa sa akin na hindi maganda. Pero meron ako mga death threat na. Death threat? May gano'n na sa akin na like nakita kita dito sa specific na lugar street Pag nakita kita dito, papatayin kita ng bote. Pero na maputokan kita. May message yun ito recent ko lang nabasa. Kasi nang haba niya, simula nag-start yung Batang Quiapo. All caps. Na sumagot ka sa akin. Gigigil ako sa'yo. Kung nakita kita, papatayin kita. All caps yun. Until now. Tapos, na-realize ko na may tao talaga naniniwala na ganun ka-effective yun. Hindi lang ako. Yung karakter. Batang Quiapo. Tao. Hindi mo pa sinagot, uy, role ko lang yun, karakter lang. Pero sa totoong buhay, hindi naman ako si David. Ang mga sumasagot, yung mga mahal ko sa buhay, mami ko, minsan sila yung nagagalit sa mga comments, sila yung sumasagot. Minsan yung mga TikTok ko. Kasi offensive talaga kung offense. Pero as an actor sa atin, as an artista, mas open tayo. Pero yun yung mahirap, yung mga kamag-anak natin na hindi lang naiintindihan. Mas nasaktan sila. Kaya hindi naman ako sumasagot. So yung parents mo sumasagot doon sa mga bashers ni David, hindi ni Makoy. Oo. Kasi nga, di ba, yung mga televiewers talagang bit hanggang personal yung pagkakakilala nila dun sa character. Oo. So, isang patotoo yan na mahusay kang umarte. Hindi naman, Mamon. Oo, hindi na. Salamat. Anyway, so, ang weird lang kasi ang demonyo ng ugali mo, yung asta mo doon sa Batang Quiapo. Tapos, meron kang pelikula, yung starrer mo na In Thy Name, Under Viva, na pari ka naman. Hindi ka ba natatawa doon sa katotohanan? Ano ba yan? Demonyo, bigla ako naging pare. Ayun nga, Amoj, ang una ko lang nasa isip niya, nagpasalamat ako sino yung nagtiwala sa akin na mabigyan ako ng ganong role. Ay gusto ko lang sabihin ng Great Star Media Production, si Sir Cesar Soriano. Sabi sa akin na, okay, kunin kita ha, lead ka dito. Sabi ko, saan po? Pare ka dito? Ha? Sabi ko, doon talaga naisisip ko si David talaga. Paano kaya? Pero sa akin, pag-uwi ko, pero challenging yun pag nagawa ko Parang sabi ko, paano kaya mangyari? Exciting din. Kasi ganoon ako minsan hindi ko pinaplan sa isip ko. Pero pag nandun na, gusto kong ano yung mangyari. Doon ako nagsaka ng Panginoon para lang meron kang ma-realize. Siguro masabi ko, kasi may time na nagdasal ako na pa-question na, bakit binibigay mo sa akin lahat? Parang okay ako ngayon. Nakakatakot yung minsan
minsan pag sobrang saya ko ewan ko lang kung ibang tao ganun din. Ako minsan may ganun ako na, sobrang saya ko, meron ba itong balik? May pangyayari na isang snap lang, pinaksa ako ng Panginoon na aabot na gusto ko nang i-ace yung life ko. Gusto mo nang tapusin ang buhay? I-ace dahil at that moment, sabi ko, Lord, kung sakaling ano ang plano mo sa akin, ikaw na bahala. Nag-drive lang ako ng motor hanggang kahit saan. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Huwag niyo gagawin to ng mabilis. Pero awa ng Diyos. So, was there a time na halos tapusin mo ang buhay? Meron. Anong sitwasyon to? Paano ka nagising sa katotohanan ng, ay, mali pala ako. Hindi pala dapat tapusin. Yung nagmotor akong mga odds nung time na yun, parang bakit ako nun sa Rizal. Sabi ko, pala na. Umabot ako sa isang kapihan na ako lang mag-isa. Nanonood lang ako sa parang CCTV lang. So, may nakita wala ako ng image sa clouds na parang isang... Anong senyales to? Kasi pinost ko na lang ko eh. Anong image? Meron isang baby and a guy. Dalawa lang sila. Sabi ko lang talaga, Lord na, meron ka pa pang plan pala sa akin. Kasi buhay pa ako nandito. Doon nag-end yun. And that's my feelings. Hindi ko na may tatanggi yun. Eh, yung dahilan ko para ba mag-continue sa life ko. So, ito yung panahon na nag-post ka na sinagip ka ni Feliz. Twice ka niya sinagip. Twice. When you say sinagip ka ni Feliz, hindi naman physically ginanong ka ni Feliz. Yeah, hindi. Ano yun? May time na nahusgahan ako ng maraming tao na tinanggap ko na lang. Kasi ako yung klaseng tao na di ko sasabihin kung ano yung nangyayari sa akin. And there was a point na we separated. Meron ako sariling eksayan, malayo na kami. And Wala ka sa family mo. wala ako sa family ko. Kumbaga, nag-solo ka. Bumukod ka, ikaw lang mag-isa. So, sandali, ba't ka nag-solo? Gusto mong solo? Gusto mo lang mapag-isip? Gusto mo lang mag-isip-isip? Ganun. Ganun. At hindi kami nag-okay. Yun lang yung story nun. Hindi kami nag-okay. Ganun siya. Okay. Yun, nag-stay ako sa isang condo na nakaseparate na mag-isa. And then, merong picture na donuts. Ayun yung parang sasabi nila na naging reason. Pero hindi. Matagal nang di okay. And then, doon ako nasabihan na parang di ako naging mabuting partner. And that moment, nagkaroon ng okasyon, Christmas, New Year, na ako lang mag-isa. Kasi, Wait, ikaw lang mag-isa? Christmas? New Year? Celebration? yes, wala akong sa family noon. First time ko yun. Yeah, pinili mo kasing mag-isa. Yes. Kahit inimbita ka ng parents mo, na dito ka na, hindi ka pumayag. Oo, hindi. And that moment na nag-iisa ka, anong naisip mo? Yun ba yung turning point na parang gusto mo nang tapusin ng buhay? Aminin ko, Mama Oj, merong nangyaring ganun. Nasa edge na ako ng window. And sabi ko, ayoko na. Kasi hindi ko maprotektahan yung sarili ko din. Paano ko sasagapin yung sarili ko? Kasi hindi ako nagsasalita nga. Kinimkim mo. Kinimkim ko na alam ko may rason ako pero hindi ako makapagsalita. Ayun, sabi ko, Hindi ka makapagsalita o pinili mo wag na lang magsalita at kimkimin na lang. mas gusto kong hindi magsalita. Kasi ang gulo na. Nirequest ko lang na makita ko lang yung picture ng anak ko. And after nun, nung nakita ko yung picture ng anak ko, na-realize ko na from now on, kaya ako continue life ko para sa baby ko. So nakita mo yung picture ng anak mo sa cellphone na isinend sa'yo. Nung nakita mo yung picture ng anak mo, doon mo na na-realize na hindi dapat tapusin ang buhay. Paano siya? Ah, Tuwing birthday ko, siya ba birthday? Iyan naman yung celebrate my life mo. Sabi ko, simula ngayon, hindi ko celebrate yung buhay ko. I-celebrate ko yung birthday ko. Laging about sa anak ko. Kunwari, sa park, o kaya kids party, mas about lagi kay Felix. Kasi okay na ako eh. Baka, mag-promote na ako dito. Umiyak tuloy ako. ganun talaga pag anak ang pinag-usapan. Kahit lalaki ka, kahinaan mo pa rin yung anak mo. So yun ang nagpapatuloy ng buhay mo, si Feliz. Opo. So ang laki ng nagawa ni Feliz sa'yo. Agad sasabi ko kay Kuya Coco. Kuya Coco, hindi ko magagawa itong batang kaya po, hindi dahil sa anak ko. And siguro ito rin, grabe din ginawa ko sa movie na to, sa indayning na movie. Na hindi ko alam paano humugot ng lakas. Hindi ako nagkasakit. Inspirasyon ko yan ako. Si Feliz ngayon, anytime you want to see her, nakikita mo naman. Yes. Okay, that's good. So, since 4 years old na si Feliz, at magpo-4, matalino na yung bata. Ano na mga tanong sa'yo? Mga bata naman na tanong. Good evening, everyone. Welcome again sa ating I Care, I Share, I React. So,
again guys, kung nandito na kayo sa video na ito ngayon, I'm for sure ay nakita nyo na ang video ni Makoy De Leon kung saan nga ay inamin niya na muntik na siyang magpakamatay dahil sa mga problema sa buhay, at kung saan ay inamin niya rin doon kung ano yung mga pinanghuhugutan niyang bagay, bakit niya nalagpasan yon, yung mga problema niya. So, sa mga hindi nakakakilala, no, kay of course, marami nang nakakilala, pero sa mga hindi pa familiar, si Makoy De Leon ay nasa Batang Quiapo, kung saan ay, ang screen name niya is David, I think. So, nandun siya at ini-interview nga siya ni Ogie Diaz dahil sa mga success and of course, sa mga negative things na pinagdaanan niya. So anyway, yun ang ating pag-uusapan ngayon. So, again, good evening sa inyong lahat dyan. So, first, ang una nating pag-uusapan doon is kung bakit nga ba may mga suicidal thoughts ang isang tao. And then, pangalawa, ano ba yung mga dapat gawin ng isang tao kung may mga ganun siyang iniisip sa kanyang buhay, or either may kakilala ba siyang mga ganun. And of course, third is, paano ba ma-overcome, no? Or paano ba malalabanan yung mga bagay na ganun. So, first, ang pag-uusapan nga natin is, bakit nga ba siya nagkaganon, si Makoy? So, sa sinabi nga niya, inamin niya nga doon sa interview, na meron siyang issue na kinakaharap kung saan ay hindi niya ito, parang kumbaga tinago niya lang ba, hindi niya sinabi sa pamilya niya na meron na pala siyang problema na ganun. So, ang advice ko sa mga ganyan guys, pag meron kayong mga problema, wag nyo talaga siyang sarilihin. So, kung meron kayong mga support people like your family, your friends, or your loved ones, diba? Aside from that, kung meron kang jowa, no? So, mag-open up ka sa kanila na ganito, ganyan, meron kang pinagdadaanan na problema, either it is financial, or may nag-betrayed ba sa'yo. So, ganun talaga ang buhay guys, no? We live in the world full of problems. It is for us to defeat that problem at to find a solution to that problem. So, proceed na tayo sa kung ano nga ba ang dahilan, bakit nga, ano yung mga inspirasyon niya, bakit nga niya daw na overcome yung mga suicidal thoughts ni Makoy De Leon. So, sabi nga niya sa interview, ay pinanghugutan niya ang kanyang anak, no? So, I think ang pangalan ng kanyang anak is Feliz. Kung I'm not really sure, no? Kasi, naanuhan ko lang naman yung videos, but as he mentioned, Feliz ang pangalan ng kanyang anak. Oo, tama naman no na minsan yung mga loved ones natin yung panghuhugutan natin, at saka yung mga kung maiiwan sila, di ba? Sino yung mag-aalaga sa kanila? For example, like Makoy, so sino yung maiiwan kung mawawala siya? So, okay din yung mga gano'n na very inspiring, no? Na like for example, muntik na daw siyang tumalon sa bintana, ganyan. So, doon nga sa interview niyo ay sinabi niya na nandun daw siya sa parang ito, bintana na ito, and then muntik na siyang, or tatalo na siya. Pero nga, sabi niya, mag-send ka ng picture. So, siguro yung inutusan yung mama, kasi yung bata nasa mama naman, di ba? Na mag-send ka ng picture ng anak ko, ganito, ganyan. So, hindi natuloy kasi iniisip nga niya na kung mawala siya, sino yung mag-aalaga sa anak niya. At of course, mag-aalaga financially, emotionally, yung ganun. So, yun ang dahilan kung bakit hindi nga natuloy yung suicidal thoughts niya. Then, doon na tayo sa pangatlo guys, kung saan nga ay, ano yung mga ginawa ni Makoy na na-mention niya doon, na na-overcome niya yung ganon, at the same time, yung mga inspiration niya, no. So, aside nga doon sa anak niya,
of course, na-mention din ni Makoy doon, yung, of course, may, yung sa prayer din, diba? Napaka-importante din, guys, na minsan kasi, may times talaga sa buhay natin, Hana, everyone would betray us, no? Hindi naman kasi perfect tayong lahat ng tao sa mundo is makasalanan. And, walang perfect. So, anyone can hurt you, even your family, your loved ones, yung mga na-mention ko kanina. So, it is very crucial in a part of a certain human being, no? Na makita pa rin natin yung way of light, makita pa rin natin yung purpose natin, na kahit na dumating tayo sa point na kahit na yung for example, ilagay na lang natin, example lang naman to guys ha, for example yung loved ones natin, di ba? Kasi hindi naman maiwasan yan na may mga problema tayo sa pamilya, ganito, ganyan. So, it is very crucial in our life that we need to believe in our Creator. Kasi, for example, so yun nga guys, no? So, may advertise. Daanan kasi ng aeroplano dito sa amin. So, yun nga. So, for example, ganun. So, at least, everyone can betray you, but there's still God. Nandun pa rin si Christ, nandun pa rin si Jesus, para saluin ka. That's why nga sinasabi ni God na, do not put your trust to a man, because man can easily betray you or hurt you, but you put your trust to God. Because kahit na anong mangyari, God would not betray you, because first of all, hindi ka naman naging tao kung wala si Jesus Christ, di ba? So, He cannot and He always be there for us or for you. So, yun lang ang masasabi natin, no, sa topic na iyon. So, again, thank you so much sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Sorry din guys kung matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog kasi na-busy ako sa aking work. So, well, this coming few days, I will continue vlogging na guys. Kasi nga, sayang din naman yung YouTube channel natin, no? Kung hindi natin siya maasikaso. So, I will try my best and God will do the rest. So, yun lang ang masasabi ko guys. Again, this is your I Care, I Share, I React. Thank you!